Sobrang smooth. Medyo ironic pero sobrang smooth na galawan ang pinakita dito ng Blacklist Rough World Era para makuha nila ang game number 1 na to kontra sa Minana Archives. Ako si QWERTY at ito ang ating post-game analysis at hihimayin natin kung paano nga ba talaga na ipanalo to ng bagong henerasyon ng Blacklist Academy. Una, simulan natin sino nga ba talaga ang naging key player para makuha nila ang Game 1 kontra sa Minana Archives. At nandyan, walang iba kundi si Percent gamit-gamit ang kanyang Terizla. Bakit siya yung naging MVP dito? Mamaya malalaman din natin yan kapag nakita na natin yung mga highlights. But now, let's focus on his KDA. 204 para sa isang Terizla, para sa isang XP laner. Pero gusto kong pansin yun dito, yung mismong emblem niya. This is common kapag ka ikaw ay isang Terizla. Pero yung item niya, kuha agad dito ng isang Dominance Ice. At isa sa magandang bagay kung bakit nga naman gugustuhin mo ng Dominance Ice para sa isang Terizla tapos naka Brave Smite and Festival of Blood ka pa, hindi ka kayang i-burst early to mid game. Even actually on the late game. Kaso lang, hindi na umabot ng late game kaya never namatay dito si Percent. Plus, sobrang ganda ng pagpili ng Blacklist Rough Era ng kanilang Rafaela pick. Actually, medyo, yun nga, ironic din yung mga pickings ng dalawang teams natin kasi for Blacklist Rough Era, pinartneran nila yung kanilang Nolan ng isang Rafaela. At sinabi din kanina ng mga casters na ang Rafaela pinangka-counter sa Nolan. And syempre, alam nyo naman to for sure na parang kapag meron kang assassin, mas gugustuhin mo siyang i-pair up with a tank. Pero dito natin makikita yung sobrang gandang execution and somewhat kakaibang strategy. 'Di ba? Assassin plus heal, assassin plus utility na talaga nga namang nagbigay buhay para din kay Percent. Ayun dun sa likod makaset up, 'di ba? Ganoon siya ka-confident na gamitin yung kanyang flicker then ultimate and alam niya na hindi siya kayang i-burst down. And kung magiging delikado man yung buhay niya, Reggie is there to save the day. Reggie is there to heal. Kaya naman masasabi din natin na parang naging MVP din dito in a way si Reggie. Why? Kasi low on health kayo, ako nang bahala sa inyo. Dito natin makikita how important the Rafaela is dito sa game na to. 'Di ba? Aside from that, hindi na nila kailangan ng pang frontline. Why? Nandyan yung Lord. Nandyan yung Lord na sinasabi ni Butters na yung original Lord ng Land of Dawn na kumbaga hinire ni Vexana. Nandyan, ginagamit nila at talagang na-maximize yun ng Blacklist Rough Era. At mapapansin din natin mamaya sa mismong items and emblems na alam ng Blacklist Rough Era hindi nila pwedeng patagalin yung mismong laban. Kasi ang meron ng Minana Archives ay late game heroes which si Kozen na hindi naman ganoon nakapagpa-items at hindi niya talaga na-maximize mismo yung kanyang emblem at yung kanyang mga items na finarm niya sana nung early up to the mid game. Pero dito, ito yung sinasabi ko, yung emblems ng mga teams and players natin. Gusto kong pansin nyo dito yung kay Kozen, 'di ba? Siya ay naka marksman base emblem dito. Bakit niya pinili yon? Bakit siya nag-damage or bakit gugustuhin niyang mag-damage dito kontra sa Blacklist Rough Era? That is only because wala silang panggagalingan pa ng damage output. Yes, nandiyan ang isang Valentina. Ang kaso lang, hindi naman totally burst kagaya ng isang Vexana ang Valentina. Kumbaga, meron talaga silang binabagayang setup. At dito din natin mapapansin na yung pinagkaiba ng playstyle ng Blacklist Rough Era to Minana Archives. Blacklist, focusing on burst and pick off. At ang malupit nun, meron pa silang heal na nanggagaling nga kay Reggie. Meanwhile for Minana, kailangan talaga nila si Kozen. Kailangan nilang makapag-farm si Kozen. Yes, mapapansin natin dito na isang item na lang ang kulang ni Kozen. Unfortunately, tinapos agad ng Blacklist Rough Era yung mismong laban na to. Kasi yun nga, hindi nila pwedeng patagalin. Hindi nila pwedeng antayin na makakuha na ng items dito si Makaru, si Junie, and even si Nesha na talaga nga namang magbibigay sa kanila ng sakit sa ulo. 'Di ba? Frontline ang meron dito ang Minana Archives at si Kozen ang taga free hit. Ang kaso lang, para dito sa Blacklist Rough Era, alam nila na ganoon yung mangyayari.
because of the heal, the additional movement speed ni Reggie, mas madali para sa kanila na abutin yung backline, mas madali sa kanila na kahit sino i-burst na nila. Kaya naman mapapansin natin dito na hindi na umabot pa ng late game. 14 minutes, masabi natin na sige, medyo late game na, pero para sa isang carry, hindi pa yan yung pinaka-power spike. Hindi pa yan yung oras para magkaroon ng mismong palag or mismong peak ng damage ang isang carry. At makikita din natin dito sa mismong laban na to na talagang pinaghandaan ng Blacklist Rough Era tong laban na to kontra sa Minana Archives. And I'm actually really excited kung paano magiging takbo ng game number 2 knowing na naka-global ban tayo, 'di ba? Kung nahirapan sila sa Nolan, edi hindi na talaga magagamit yung Nolan ng Blacklist Rough Era. Pero gusto kong tanungin yung thoughts ng ating mga casters dito. And gusto kong tanungin yung, boss, 100% sure ball win para sa Blacklist Rough Era, securing a sweep kontra sa Minana Archives. Once again, ako si QWERTY at ito ang paghihimay natin kung paano nga ba na sweep ng Blacklist Rough Era ang serye na to kontra sa Minana Archives. Simulan natin yan. Feeling ko kilala nyo na kung sino magiging MVP para dito sa game na to. Again, 100%. Parang yun na yung nararamdaman ko Tama tayo. 100% na si Percent ang magiging back-to-back MVP using the Pakito on game number 2. This is really different doon sa naging playstyle niya from game number 1. Why? Kasi kung mapapansin nyo yung itemizations niya ngayon pa lang, kung kanina gamit niya ay Terizla more on the sustain, but now more on the damage. Looking at the items, di ba? Hunter Strike, Malefic Roar, Blade of Despair, Heptasis, tsaka Rose Gold. Talagang full damage. 100% full damage si Percent dito. Ito yung literal na ayaw mo talagang masapak ka ng isang Pakito. And gusto ko rin mapansin natin dito yung kill participation niya which is 89% na mas makikita natin entering the highlights kung paano nga ba talaga na ipanalo to ng Blacklist Rough Era. Sinimulan nila ang lahat ng to mula kay Percent na mabilisang nagro-rotate kapag may objectives. From the bottom lane, mabilisang clear, mabilisang respo. Papunta sa mga kampi niya, mabilisang pagkuha ng pick-off. There are moments na makikita nating tinatry ng Minana Archives makakuha ng bawi. Ang kaso lang, mas nagugulat sila sa mga playstyle na ginagawa dito ni Percent. Look at that. Yung pwesto niya mismo dito, magugulat ka na lang talaga na, oh my God, namatay na ako. Why? Kasi ganon kasakit yung damage output niya plus the sustain. And again, gusto kong pansinin din natin dito yung pagpilit ni Reggie na talaga nga namang i-force yung mga certain skills, especially the Netherrealm mula dito sa side ng Minana Archives. Gagamitan niya ng talon, tatry niyang i-knock up, tatry niyang gamitan ng ultimate, and then eventually mafo-force talaga ang Minana Archives na gamitin yung mga resources nila na effective sana sa teamfight. Pero sobrang linis na galawan ang pinakita dito ng Blacklist Rough Era. Because of their pick-off, because of their burst identity, parang mas marami talaga tayong ma-expect ngayon sa Blacklist Rough Era na again, medyo ironic dun sa pangalan nilang Rough kasi sobrang smooth talaga ng galawan nila and sobrang bilis ng execution nila dito because of the mobility nga na meron ang mga members ng Blacklist Rough Era. Nasabi kanina nila Butters na makakatulong itong mga emblems na to or parang para silang, ano yun, sa loob ng aking BLR. Wala ako sa tono, pasensya na. Pero ang alam ko lang kasi, wheels on the bus go round and round Pero kung mapapansin natin dito, ang BLRW, more on the mobility type talaga yung kanilang mga heroes. Plus, looking at the Lilia, looking at Reggie, getting the Wilderness Blessing. Yun talaga yung makakatulong din para makarotate sila ng mabilisan. Aside from this, nandiyan si Kuroro na talagang naging target nila si Xborg, naging target nila si Junie. Why? Kasi sinabi na rin nila Joshi Cakes kanina, ngayon ang Xborg ay nakakayamot nga naman din talaga. So naging plano ng BLRW, Baksha plus Pakito,
Kuroro plus percent, dalaw doon sa bottom lane, dalaw doon sa XP lane, makakasecure sila ng kill, makakasecure sila ng panalo, and then forcing, again, team fights. At makikita lang natin dito sa itemizations na ang BLRW, nag-focus yung kanilang XP lane, nag-focus si percent on getting damage items simply because meron naman silang pang frontline. Nandyan naman si Reggie, nandyan naman si Kuroro. Meanwhile, for Minana Archives, ganito din yung naging problema nila nung game number 1. Si Kozen yung aasahan nila sa late game, ang kaso lang, hindi na naman pinaabot ng Blacklist Rough Era yung late game na inaantay ng Minana Archives. Getting on the stats, makikita natin kung paanong ipinanalo talaga ng BLRW itong game na to kontra sa Minana na more on the red side. Papanig dito yung graph natin. Yung damage dealt, sobra-sobra, lagpas kalahati ang ibinato talaga ng BLRW. And look at percent, di ba? Siya talaga yung pinakamataas yung kill participation dito, na makikita natin masyadong magaling mag-adapt ang Blacklist Rough Era when it comes to the global ban, 'di ba? Meron silang Terizla setup, meron silang Pakito pick off. Dito natin makikita na talagang nade-develop ang mga teams natin, but now mapapansin din natin na all of the objectives were taken by the side of Blacklist Rough Era. That is because of what is actually Reggie is doing. What is Sika doing? 'Di ba? Pino-force talaga ng pino-force yung mga special skills, yung mga kailangang skills and resources dito ng Minana Archives. And resulting na kapag merong objectives, kapag may turtle, kapag may lord, hindi na makakapalagpa ang Minana Archives. Ubus na sila. Meanwhile, para sa Blacklist Rough Era, sobrang linis lang ng galawan nila. Alam nila kung paano execute, depende sa lineup, depende sa execution, and sobrang linis ng execution na pinapakita sa atin o pinakita sa atin ng Blacklist Rough Era. Ako si QWERTY, ang inyong analyst for this whole day. 2-0 para sa unang serye, pero bukang may masasabi pa ang ating mga casters.